282. Praise ye the Lord, the Almighty. Song 282. Praise ye the Lord, the Almighty. Sing. Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is thy help and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise ye the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Sheltered under his wings, ye gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what he ordaineth? Praise ye the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee, decked thee with health and with loving hand guided and stayed thee. How oft in grief hath not he brought thee relief, spreading his wings for to shade thee. Praise ye the Lord, oh let all that is in me adore him. All that hath life and breath come down, praises before him. Let the Amen sound from his people again. Gladly for aye we adore him. Amen. Purihin ng Panginoong Diyos sa mga awitin. Sa pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos, muli nating tawagin ang ating minamahal na kapatid, si Deacon Rogie Blasco. Ito po muling mabiyaya at pagpagpalang hapon sa lahat. So ito po yung pagpapatuloy dun sa naiwan na point, yung last point po natin kaninang umaga. So magiging maigsi lamang po yung ating mensahe ngayon. Tayo pong magsitayo at basahin po natin itong dalawang talata sa Biblia bilang pagsisimula. Sa Mark chapter 10 po, mga kapatid, buksan po natin ating mga Bible. At basahin po natin yung verses 26 and 27. Ito po ang sabi sa King James Version, kung hindi na pong nakita. Mark chapter 10, verse 26. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? 27. And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible.
So ito po yung pagpapatuloy ng ating mahalagang pag-aaral kaninang umaga. Ito po yung point na the need for God's effectual and irresistible call to save men. Yun po yung ating fourth point. Tayo pong manalangin bilang pagsisimula. Aming Diyos na banal, aming Ama, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami po muli ay magkatipon-tipon ngayong hapon dito sa dakong ito kung sa inyo po itinalaga upang kami po ay maglingkod at sumamba sa inyo, aming Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat sa muli po sa desire na inilagay niyo sa puso ng bawat isa upang kami ay makarating dito ng may kagalakan, aming Diyos. Hindi po aming inaalala ang mga kapatiran. Kung may mga papunta pa po ngayon dito, ay inyo po silang ingatan at ihatid dito ng ligtas at mapayapa. At nawa sila ay aming mga kapiling, aming Diyos, sa paglilingkod po sa inyo at sa pagsamba. Amin din po inaalala muli, aming Diyos, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Patuloy po ang aming panalangin at hindi po nagbabago, aming Diyos, na nawa po ay kalugdan ninyo na hipuin ang kanilang mga katawang lupa at magbigay po kayo ng kagalingan sa aming mga minamahal na kapatid, aming Diyos. Alam po namin na sila po ay nahihirapan, aming Diyos, ngunit nawa po sa gabay po ng inyong banal na Espiritu ay kanila itong mapagtagumpayan, aming Diyos, at sila ay may matutunan sa kanilang mga kinakaharap, aming Diyos. Amin pong alam na ito ay nagmula po sa inyo. At gawin niyo pong maluwag sa kanila na tanggapin po kung ano po ang inyong kalooban para sa kanila. Hindi patuloy po ang aming dalangin para sa kagalingan ng mga kapatiran namin, Diyos. Aming Diyos, sa gabing ito, sa magiging maiksing mensahe na bilang pagpapatuloy po sa nauna ninyong mensahe sa aming umaga, ganun pa rin po ang aming dalangin. Nawa po ay maging pagpapala ito sa bawat kapatiran at sa bawat nakikinig ngayong hapon. At tulungan niyo po ang inyong lingkod, aming Diyos, maiparating ang inyong mensahe sa bawat isa ng maliwanag at nawa po ay gabayan kami ng banal na Espiritu, aming Diyos. Pangunahan niyo po kami sa aming gagawing mahalagang pag-aaral ngayong gabi, ngayong hapon, at nawa po ay kami ay mapuspos ng inyong banal na Espiritu at maging bukas sa pagtanggap ng inyong mensahe. Hindi po aming Diyos, nawa po kayo ang mapapurihan, kayo po ang mapasalamatan, kayo po ang maitaas sa aming paglilingkod na ito, sa aming pagsamba sa inyo, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas. Amen. Nakakaupo na po lahat. So kanina pong umaga ay tinalakay po natin yung The Seeking Shepherd. So nagkaroon po tayo din ng 3 points natin ang natalakay. So ito po yung pang-apat na minabuti ko po na ngayong hapon ito ibahagi sa inyong mga kapatid. So yung ating pong 4th point, pang-apat na punto, ay yung the need for God's effectual and irresistible call to save men. So kanina pong umaga ay atin pong napag-aralan na ang nagsisik o ang humahanap sa mga tupa ng Panginoon ay ang Panginoon mismo, ang Diyos. At ito ay nangyayari lamang, itong effectual calling na ito, ang pagtawag ng Panginoon, doon lamang sa mga tupa. So, ang ating diyang conclusion, and it implies na kung ikaw ay hindi naniniwala doon sa mga doktrina ng doctrines of grace, for sure ay hindi rin natin masasabi na pwede itong i-apply sa iyo. Kasi hindi ka naniniwala, yung mga ibang nagsasabi na mananampalataya daw, ay nakabatay dun sa kanilang ginawa na pagtanggap sa Panginoong Jesus. So, hindi sila naniniwala dito sa effectual calling. Kumbaga sa kanila, ay para nga sa kanila, ay nasa iyo na. Kasi ginawa na ng Panginoon yung kaligtasan, tinapos na daw. So, nasa iyo na ang desisyon.
Yun ang kanilang turo, na maliwanag na turo ng scriptures, turo ng Biblia, at turo ng Panginoong Hesus na hindi yan totoo. Isa yung kasinungalingan, isa yung invention ng tao, unang-una upang ang goal nila dyan ay mabilis makapag-recruit nga, kumbaga, mabilis makapaghikayat. Kasi nga naman, tatanggapin mo lang ay ayos na ang buto-buto. So again, yan, tutuloy natin. Dito sa ating ika-4 na punto, the need for God's effectual and irresistible call to save men. Kung kanina umaga ay atin ding nakita yung kung saan nagsisik ang Panginoon, dun nga sa mga publicans at sinners, hindi doon sa mga Pharisees and scribes. So dito makikita natin na kailangan talaga ang effectual calling para sa mga tupa para maganap yung kanilang salvation. So dito natin makikita yan. Dito sa binasa natin sa Mark chapter 10, verse 26 and 27, napakalinaw dito na imposible sa tao. Pero pagdating sa Diyos ay posible. So try natin i-apply yung mga tao na nagsasabi na dahil daw sa kanila na naging desisyon, kaya sila ay naligtas. So napakalinaw, hindi siya papasa dito sa sinabi ng ating Panginoon. At bukod pa dyan, dito sa Mark chapter 10, dito sa verses 26 and 27, gusto kong pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. So ano ba yung nagbigay ng, kumbaga, sabi dito ay astonishment doon sa mga disciple? Paano ba sila na-astonish sila? Paano nila nasabi yung, at naitanong na, who then can be saved? So kung para doon sa mga Armenian, madali daw maligtas, tanggapin lang ang Panginoong Hesus, o decision making ng tao, based daw sa free will. Bakit dito, napatanong yung mga disciple ng, who then can be saved? So bakit nga kaya? Bakit hindi sinabi na, madali lang yan, tanggapin mo lang. Pero hindi dito, sila, na-astonish, So kung babasahin natin yung verse 25. So dito sila nagkaroon ng question dahil dito sa sinabing ito ng Panginoon. Ang sabi dito, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So may nakinig ako ditong preaching, hindi ko masigurado kung saan. Narinig ko, yung eye of the needle daw, ito yung narinig ko sa kanya, ito daw yung sa disyerto, yung para bang ark na nakaganon, na kung saan pumapasok daw doon yung mga nagta-travel, ito yung ayon sa kanya, nagta-travel, para pag daw may paparating na sandstorm, papasok sila tawag doon ni eye of the needle, para daw hindi sila ma-expose doon sa sandstorm. So ayon doon sa nagtuturo, yung eye of the needle daw yun, hindi daw doon napapapasok agad yung camel. Kumbaga ang hirap hilahin papasok kasi ayaw pumasok doon sa lugar na yun. So ito yun yung kanyang naging paliwanag patungkol dyan. So tayo naman ay i-approach natin ito literally, mga kapatid. So kasi yun ay doon sa dating church nga ba yun? Basta narinig ko yan. So take natin ito literally, kumbaga mas madali pa daw sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom. So, imagine yung butas ng karayom, ilang millimeters lang yun. Mas madali pa daw palusutin dun. Pumasok dun ang isang camel. Than for a rich man to enter into the kingdom of God. So, doon na-astonish yung mga disciple during that time. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos.
So yun yung dahilan kung paano, o yun yung naging reason kung bakit nasabi ng mga disciples na who then can be saved. Ano? So yun din ang tanong natin kung mayaman. So examine natin yun, yung mayaman. Rich man, mayaman. Totoo naman yun, pagka materially na mayaman ang isang tao dito sa mundo, ayan ay hindi lamang tumutukoy din sa mga negosyante na may-ari ng mga mall na napakadami, sandamakmak na mall. Hindi rin lamang yan tumutukoy dun sa mga tagapagmana ng mga lupain. Ano? Pagka sinabing rich man, hindi siya limited pagdating din sa mga ganang material na bagay na pagdating sa sukatan ng tao ay masasabi mo, abang mayaman yan. Kumbaga, basta ang isang tao ay masasabi sa kanyang sarili na I am rich and increase with goods and have need of nothing. So, may consider natin siya sa kanyang sariling pananaw na siya ay mayaman. So, yung sinabi natin I am rich and increase with goods and have need of nothing, doon natin yung mababasa sa Revelation chapter 3 verse 17. So, ano yung point natin ngayon? So, kung ang isang tao sa kanyang kalalagayan ngayon, sa mga oras na ito, ang tingin niya ay siya ay mayaman, and increase with goods, and have need of nothing, so considered siya as a rich person. Baka hindi nga lamang yung limited dun sa mga taong, yung tawag dun, mga elite ng society, kundi yan ay para sa bawat tao na nagmamahal sa kanyang mga idols, meaning yung mga material things dito sa mundo. Pati sa kanyang mga, isama na rin natin dyan, yung mga taong umiibig dun sa kanyang kasalanan at napopot sa Diyos. Ano? Iyan yung kumbaga pinaka-common ground para sa lahat ng mga tao dito sa sanglibutan. Lahat ng tao, iisipin na sila ay mayaman. Maging ang tao mang yan ay may kubo o barong-barong lamang sa isang maliit na piraso ng lupa, ay mayaman na siya sa kanyang sariling paningin o pananaw. At para sa kanya, wala na siyang mahihiling pa. Baga makikita natin, kung mga mayayaman, ang gusto pa nga ay ang style ng pamumuhay nasa bukid, ganun. So, kumbaga, kahit isang hamak na mahirap, pag siya may sarili ng bahay at lugar kung saan siya natitirahan, masasabi niyo yung I am rich at saka hindi niya na kailangan ng ano paman. Lalo na kung siya ay nakakakain. Yun na nga, yun yung common ground ng richness ng tao. Yung kanyang tingin sa kanyang sarili. Yan. Ngunit kung hihilingin sa kanya ng Panginoon na talikuran at sundin siya, ay syempre paniguradong tatanggi ang taong iyon. So paano natin yun nasabi? Kung yung kubo na nga lamang na meron ka, tapos hihingin pa sa iyo, so ano bang magiging response mo sa akin? Kubo na nga lang, hihingin mo pa. Kumbaga, ang pagsunod sa Panginoon, meron siyang binigay dyan na example pagdating dyan. So, yung mga excuses ng mga tao, kapag narinig yung tinatawag natin dyan, general call iba yung general call at yung effectual call of God. Yan. So, yung general call, pag narinig yan ng isang natural man, marami ang excuses. Yan. At nagbigay ang Panginoon ng example ng mga response ng mga tao when it comes to general call. So, saan natin yun mababasa? Yung binigay ng Panginoong Hesus na example na pwedeng sabihin ng mga tao kapag tinatawag na narinig nila yung general call. Sa Luke chapter 14, mga kapatid, ating buksan nating Biblia, ating Bible, sa Luke chapter 14,
Simulan natin sa verse 18. So ito yung mga example na ibinigay ng Panginoon na response ng mga tao when it comes to general call of God. Yan. Verse 18. So itong sabi. Ito yung sabi ng isa. In verse 14, verse 8. Chapter 14, verse 18. Yan. And they all with one consent began to make excuse. Yan na. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. So yan. Sa example, 19. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And then, ito yung isa pa, yung panghuli, isang example ng Panginoon, sa verse 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So, ayan, yung mga example ng excuses ng mga tao. So, ganyan din ang ating kalalagayan noon, mga kapatid. Napakahirap sa atin na bigyan ng pansin o napakahirap para sa atin na sumunod dahil marami tayong excuses. Kung tayo magiging honest lamang, ay marami talaga tayong excuses noon. Baka nga kahit ngayon guilty tayo dyan. Baka sumama yung panahon, sumama yung panahon. Excuses na yan. So guilty tayo dyan. Patawarin tayo ng Panginoon dyan. Yan. Tuloy natin. At the same experience din mga kapatid kapag tayo ay nakaka-encounter ng ibang tao. So for example, based sa mga real events, tunay na pangyayari, may isang tao mag-a-approach kasi nalaman na si pala nagbabible, diyan, a-approach. So, mag-e-engage, tatanong, syempre sasagutin mo, papaliwanag mo, ayan, di mo kang interested, interesting. So, tatawa-tawa pa yan, yung iba ay mag-agree pa, And then kapag sinabihan mo na, tara, attend ka sa aming Bible study sa Monday, try mo umattend para yan maririnig mo dyan yung excuse. Yan, meron kasi akong ganito, ganyan. Hindi ako pwedeng ganito, ganyan. Yan. So, yan ay napaka-common na ating maririnig dyan sa mga taong nagiging, sympathizer, nagiging interesting sa kanila yung mga turo. Baka magiging interested na, dati ito tapos ngayon nagba-Bible na. Kaya approach ka, kakausapin ka, ano mo dito, anong turo nyo, ganyan. Pero once na tayo mismo yung mag-invite, maririnig natin yung example ng Panginoong Jesus na ibinigay niya dun sa Luke. Mga excuses. Totoo yun. Real experience. Alam ko dun sa mga kapatiran, meron din naka-experience na niyan. I-invitahin mo. Attend ka sa amin sa Sunday. Hindi pwede. Gawa na ako, ganyan. Hindi, meron kaming pupuntahan ng Sunday. Yan? Ang common dyan, yung family day yan. Ayun. Hindi Lord's Day, family day, Nakakalungkot. So, minsan yan, naririnig pa natin sa ating mga mahal sa buhay, Pero tayo, invite. Malay natin. Kahabagan ng Diyos. Ayan, tuloy natin. So, dyan napapasok mga kapatid yung the need for God's effectual and irresistible call to save men. Sabi nga dun sa ating binasa sa Mark, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. So, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para yung kanyang mga tupa, yung mga elect, na ganyan ang kalalagayan nung una, tulad natin, Diyos ang gagawa sa atin para tayo ay makapag-response
ng ayon sa kalooban ng Diyos para magkaroon tayo ng willingness to respond, to obey, to follow, to listen, to follow Jesus Christ. So yan yung sinasabi dun sa Psalm chapter 110, dun sa verse 3 na lagi din nating nababasa. Yung thy people shall be willing in the day of thy power. Yun. Yun yung kailangan ng tao. The need of effectual and irresistible call of God. Irresistible grace. So kapag ang Diyos na ang kumilos sa kanyang elect, sa kanyang tupa, wala na yung magiging excuse. Amen. So hindi mo na yan para paanyayahan pa. Baka gusto mo sumama. Yan na mismo yung mag-a-approach na, uy, kailan yung inyong ganyan, baka pwedeng umattend, Pero yan, ating palaging tandaan, hindi yan nag-originate dun sa tao mismo. Yun na yung epekto ng pagtawag ng Diyos, effectual calling ng Diyos. And then, pag nangyari yon sa isang tao, sa kanyang elect, sa kanyang tupa, so ano pa yung magiging effect niyan sa isang tunay na tupa ng Panginoon? Bukod dun sa makakapag-response na, so meron siyang mga makikita sa kanyang sarili. So basahin natin dun sa Job chapter 42, mga kapatid, kung ito yung magiging mangyayari sa isang elect ng Diyos. Pag siya'y tinawag na, magkakaroon siya ng kaunawaan. So, sa Job chapter 42, sa verse 5 and 6, yung ating babasahin, so ito sabi, verse 5, I have heard of thee by the hearing of the ear. Yan, di narinig niya na ang calling ng Diyos. But now mine eyes see thee. So, nakita niya na. 6, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. So, ayan. I abhor myself. Yan yung kanyang maramdaman. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nasasabi ko sa alabok at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. So, dyan mo na makikita mga kapatid yung sinasabi dun sa, di ba binasa natin yung I am rich and hindi na nangangailangan kung sa Revelation chapter 3 verse 17, once na ma-regenerate na o matawag na at nagkaroon na ng effectual calling ang isang tupa ng Panginoon, dyan niya na marirealize na I abhor myself. Dyan niya na masasabi yung wretched. Yung siya ay wretched and miserable and poor and blind and naked. Amen. Sabi ng Panginoon doon sa Mark chapter 2 sa verse 17 nga na nabasa natin. Ito kanina, yung nabasa na rin natin ito kaninang umaga. Ang nangangailangan ng manggagamot ay yung may sakit. So during those time na ang isang tupa ng Panginoon ay hindi pa nare-realize o napapagtanto ang kanyang katatayuan, ang iniisip niya sa sarili niya, siya ay mayaman, I am rich, increase in goods, and need of wala siyang pangangailangan, Hindi niya pa nare-realize. Pero once na magkaroon na ng effectual calling ang Diyos, dyan niya na marirealize na kailangan niya pala yung manggagamot. Sabi nga ni Job, masasabi mo na mayayamot ka na sa iyong sarili. At magsisisi ka talaga. Genuine. And then marirealize mo, hindi pala ako mayaman. Wretched man I am, yan. And miserable and poor and blind and naked. Amen. So kung nung una, ang kalalagayan ng isang tupa ng Panginoon nang hindi pa siya nagkakaroon ng effectual calling, pakiramdam niya siya ay mayaman sa kanyang sariling paningin, lalo na pagdating sa yung spiritual things,
para sa kanya, hindi siya dyan mahirap. Wala sa kanya yung spiritual poverty. Hindi niyo pa yun mapapagtanto. Pero pagdating ng time, sa God's appointed time, para sa kanyang mga sheep, dun pa lang nila marirealize na kailangan pala nila ng tulong ng isang manggagamot, na sila ay mahirap, sila ay merong spiritual poverty. So, mga kapatid, gusto kong basahin itong sinabi ni J.C. Philpott, na akmang-akma sa ating topic ngayong hapon. So, gusto kong i-share sa inyo. So, basahin ko yung kanyang sinabi o sinulat. Ito ang sabi niya. This spiritual poverty no man possesses by nature. Tama yun. But like the Laodicean church, every man thinks himself rich and increase in goods and in need of nothing. Yan ang ating sinasabi. Akmang-akma sa ating pinag-aaralan. Tuloy natin ang kanyang sinabi. But when God teaches him that he is wretched and miserable and poor and blind and naked, then he is brought to feel himself really poor, that is completely empty, totally destitute of all that deserves the name of riches. Talagang mahirap. Magiging tingin mo sa sarili mo, napakahirap. Tuloy pa natin. For he now learns that in God's account, nothing deserves the name of riches, but that which makes a soul rich for eternity. The treasures that are in Christ for the poor and needy, and that he who is not possessed of these riches, in God's sight is nothing and has nothing but poverty and rags. So, in short, yan talaga yung kalalagayan. Yan din yung nakita ni J.C. Philpott. Yung sa Laodicean church, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay they are rich, increasing in goods. Yan na. So, ating tingnan sarili natin, baka tayo, yung nasabi natin kaninang umaga, baka tayo inagiging yung pariseyo na, nakikita natin na tayo ay sufficient na, mga kapatid. Delikado yung pag ganun. So, lagi nating alalahanin na we are poor. At kailangan natin ng Panginoon. Lalong-lalo na pagdating sa mga spiritual things. Kaya din pala nasabi dito sa Beatitudes, dito sa Matthew chapter 5, sa verse 3, yung ating babasahin, yung sabi ng Panginoon, Matthew chapter 5 sa verse 3. Yan. Sabi dito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, kung tingin mo sa sarili mo ay, you're rich, lalo na akala mo ay napakadami mo ng alam, baka mamaya puro head knowledge lang pala yan. Puro head knowledge, Di mo nakita yung iyong kadukhaan. So, delikado din yun, Hindi dapat puro head knowledge, Dapat nararamdaman, kumbaga. Yan ay ituturo yan mismo sa iyo ng pang experimental, Hindi puro theory lang. Yes. So, yun yung kaibahan, mga kapatid, And then yung ating point nga na ang isang tao talaga hindi makakapagtanto yan, hindi mapapag-unawa maliban na nga lamang na magkaroon ng effectual call, irresistible grace ng Panginoon. At yung effectual calling na yon again ay doon lamang sa mga tupa na gaganap. Sila lamang ang target niyan. Sila lamang yung makaka-experience niyan. Yan. To sum up, kumbaga ito na yung last nating point dun sa kabuuan ng doctrine, dun sa ating pinag-aaralan ng the doctrine of irresistible grace, mga kapatid. So,
Yung next na natin ay yung yung last doctrine, perseverance, preservation of the saints, mga kapatid. So, conclusion natin, simula sa una nating naging mahalagang pag-aaral up to this point, mga kapatid, ang effectual calling, nag-o-originate talaga yan sa Diyos. Yan yung truth na ating natunghayan. And then yung effectual calling na yan, ay yun nga, nangyayari lamang sa mga tupa ng Panginoon. And then yung tupa ng Panginoon, once na maganap na sa kanya yung effectual calling, yung akala niya siya ay sufficient na wala siyang pakailam talaga. Magkakaroon ng pagbabago sa kanya. Hindi dahil sa naramdaman niya out from his heart, hindi, yun ay dahil epekto na lang yun ng ginawa sa kanya ng Panginoon. So makikita niya na kailangan niya ng tagapagligtas. So yun yung effectual calling, nangyayari lamang yun doon sa mga tupa or elect ng Panginoon. So delikado yung mga tao na hindi naniniwala na may election, so questionable, delikado yung paniniwala pag ganun. And then lastly, mga kapatid, yung doktrinang ito, ang magbibigay sa atin palagi ng paalala na dapat tayo ay palaging magpakababa, mga kapatid. Dahil, kung hindi lamang dahil dun sa naging effectual calling sa atin, ay wala tayo ngayon dito sa ating kinatatayuan. Lahat ng nagagawa nating paglilingkod, yung ating nagagawang pagbuklat ng Biblia sa ating bahay, pagbabasa sa ating cellphone ng mga Bible app, kung atin yung nagagawa, nagkakaroon tayo ng desire na tayong magbasa, tayong mag-Bible study, mga ganan. Ang naglalagay niyan ay yung Diyos na siyang tumawag sa atin. Ayan yung effectual calling, mga kapatid. Irresistible, hindi in a sense na tayo ay mapipilitan at kailangang i-resist. Hindi yun. Irresistible siya dahil willingly ay mararamdaman mo yun. God will make you willing. Ang hindi natin maunawaan sa hindi naniniwala sa doktrinang yan, pag sinabing irresistible, ang feeling ba nila o kanilang assumption ay hawak ka ng Diyos tapos nagkukumawala ka, hindi ka makakawala. So yung kanilang immediate interpretation. Unlike dun sa sinabi natin kaninang umaga, hawak ka nasa kamay ka ng Diyos at hindi ka makakaramdam na kailangan mong kumawala. Yun yung kaibahan. Hindi yung irresistible na nagre-resist violently. Hindi yun eh. Ang point doon, hindi mo makaramdaman na kailangan mong mag-umalpas sa kamay ng Diyos. Doon sa ating pinag-aralan kanina, nasa kamay ka ng Diyos. No man can pluck you out. Meaning hindi ka makakaramdam ng kailangan mong mag-resist nga. Yeah, mga kapatid. So, that is our conclusion. Mga kapatid? So, yan yung ating maigsing mensahe ngayong hapon. So, naging maigsi ito dahil ito yung last point natin sa kaninang umaga na mensahe. And then, ito na rin yung last na preaching natin sa doctrines of irresistible grace or effectual calling. Maybe in the future, kung kailangan ulit natin ng refresher sa ating doctrines, babalikan ulit naman natin ulit yan lahat. So, next week, God's willing, mga kapatid, doon na tayo tutungo dun sa last doctrine ng doctrines of grace, yung letter P, kumbaga, perseverance of the saints and preservation of God. So, makikita natin dun yung duty ng tao, and then yung
ginagawang preservation ng Diyos. Ano? So, kung paano nagagawa. And yun, mga kapatid. So, ipag-pray natin na loobin ng Diyos na at bigyan tayo ng pagkakataon muli na mapagbulay-bulayan yung mga turo ng ating Panginoong Jesus. Ano, mga kapatid, so may God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po yung lumuhod at manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa kabuuan ng inyong mensahe sa amin ngayong araw na ito. Tunay po na sa doktrinang ito na aming pinaniniwalaan na nagmula sa aming Panginoong Jesus ay ito palaging magpapaalala po sa amin para magpakababa at kung gaano po kami kapalad aming Diyos na kami ay inyong tinawag at sa inyong pagtawag ay nagkaroon kami ng response aming Diyos, positive response. Hindi dahil sa aming sariling kakayahan o kaisipan o nararamdaman. Ito po ay dahil sa inyong ginawang effectual calling sa amin ng Diyos. Maraming salamat sa pagbabago sa aming puso, sa aming isipan, at naging maluwag sa amin na tanggapin ang mga aral na ito aming Diyos. Maraming salamat sa paglalagay palagi ng desire aming Diyos sa amin upang pagbulay-bulayan ang inyong mga salita, ang mga doktrina ito. Ito po, Panginoon, ay epekto na lamang ng inyong pagtawag sa amin. Maraming salamat sa pag-aalis ng excuses sa aming Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga reasoning aming Diyos. At kami ay nakakapaglingkod sa inyo palagi, Panginoon, ng may kagalakan, may kasiyahan, may katapatan namin Diyos. Maraming salamat, aming Diyos, sa lahat ng kabutihan na inyong ginawa sa amin. At gayon din po sa mga kabutihan na aming nagagawa dahil lamang sa righteousness na imputed sa amin ng Diyos mula sa aming Panginoong Jesus. Maraming salamat at kami ay inyong naringganap aming Diyos kahit hindi po kami karapat-dapat. Kami ay inyong tinawag. At kami ngayon ay nandito, masaya, naglilingkod sa inyo sa kabila ng aming mga kinakaharap, aming Diyos. Patuloy nyo kaming binibigyan ng kalakasan, patuloy nyo kaming sinusustain namin Diyos upang patuloy na makapaglingkod at magpakatapat po sa inyo. Aming Diyos, palagi niyo po kaming paalalahanan sa bawat oras na lumilipas, sa bawat araw na darating sa aming buhay. Kayo po ang gumabay at manuna sa amin palagi. Palagi po namin maisabuhay ang mga katuruan ng aming Panginoong Hesus at siya din po namin tayuan ng may katapatan, Panginoon, at katapangan upang ipagtanggol ang inyong mga turo at ibahagi aming Diyos sa iba upang magamit sa inyong ministeryo ang mga mensaheng ito. Magsilbi nawa itong instrumento upang makatagpo kami, Panginoon, ng inyong mga tupa. At kayo po mismo ang nagdadagdag sa inyong iglesia. At kami po ay naniniwala na sa tanging kayo po lamang ang makakagawa niya namin Diyos. Kayo po ang siyang kikilos sa bawat isa ng Diyos. Hindi po sa amin pong pagsamantalang paghihiwa-hiwalayan ng Diyos ay hindi po kami ingatan. Nawa ang bawat isa ay makarating sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At sa darating pong gabi, kami po ay bigyan ng kapahingahan at kung inyong pong kalooban ay aming masilayan ang darating na bukas ng may bagong kalakasan at pag-asa aming Diyos upang kami po ay inyong magamit at makapaglingkod po sa inyo. Aming Ama, ang mensaheng ito nawa ay manatili sa aming puso palagi at maging pagpapala sa bawat isa, maging kalakasan ng bawat isa aming Diyos. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay para sa inyo po lamang, sa inyong tinakdang araw. Ngayon, aming Diyos, ng aming paglilingkod at pagsamba sa inyo.
Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lang po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, marami pong salamat. God bless po.